So, hello guys, good evening again. This is Soul. So, welcome back to another episode of Responding to Life. So, topic natin tonight is hardship. So, first is, ano ba yung hardship? So, ang hardship is a condition that causes difficulty or suffering. Could be related, could be money related, family related, marriage, no? So, maraming aspect. Maraming pwedeng idikit sa salitang hardship. Now, mostly tanong natin pag pinagdadaanan natin yan, bakit, no? Bakit ako, Lord? Bakit ko pinagdadaanan to? Right? So, normally ganyan yung tanong natin. Pero, bakit si Lord yung tinatanong natin? Kung bakit natin siya pinagdadaanan? So, maraming pointers. Marami tayong pwedeng isipin and marami rin tayong pwedeng gawin, no? Pero, first is, kailangan nating i-dissect muna. Bakit ba tayo dumadating sa ganong aspect ng buhay natin? No? Bakit ba tayo nakaka-encounter ng hardship? Bakit ba kailangan natin pagdaanan? Ano yung reason behind it, right? So, pagdating sa hardship, syempre, first thing na tatanungin mo is yung sarili mo. Bakit mo nga ba pinagdadaanan yan? No? Ano yung ginawa mo from the past na ganyan yung naging outcome, ganyan yung nangyari sa'yo, which is na-experience mo. Probably, ikaw, pinagdadaanan mo yan. Probably, yung kaibigan mo, no? Or one of your family member. What I've said, no? Ask yourself, bakit? Kasi baka may ginawa ka from the past. May plan ka na ginawa from the past na akala mo mag-work sa'yo, pero hindi pala. So, balikan mo yun. Baka may kasalanan kang ginawa, kaya pinagdadaanan mo yan, and check mo rin yung mga tao sa paligid mo. Isa yan, minsan, sa nagiging cause bakit dumadaan ka sa ganyan. No? Kasi minsan, instead of praying, instead na si Lord, or mag-pray ka kay Lord para humingi ng wisdom para sa mga gagawin mo, is sometimes sa mga nakapaligid na tao ka pa humingi ng advice. Sometimes nagiging last option mo na nga si Lord eh. 'Di ba? Parang inuuna mo pang tanungin yung iba, right? So, normally pagka nagkakaroon tayo ng mga problema, pinalalapitan natin best friend, parents, no, kapatid, which is normal, no? Kasi nakalakan na natin yan eh. Ganyan yung talagang ginagawa natin. Pero nakakalimutan natin yung isang sobrang nagmamahal sa atin, which is Lord, 'di ba? So sa lahat ng bagay ng buhay natin, 'di ba, dapat si Lord. You pray, pero instead, humingi ka ng payo sa mga nakapaligid sa iyo. So dalawa lang kasi yan. Yung mga advices na sa iyo, possible na makatulong, possible na makasama. Pero syempre, at the end of the day, decision mo pa rin yan, right? And check mo yung mga ginagawa mo. Tama pa ba? Nakakatulong pa ba sa iyo? Kasi baka mamaya hindi na, 'di ba? Baka all the while kala mo yung mga ginagawa mo is okay pa, is effective pa, is makakatulong pa sa'yo. Pero hindi mo alam, nag-worsen lang yung nangyayari sa buhay mo, right? And also check your mindset. Ano ba yung gusto mo mangyari? 'Di ba? So for example, nagkaroon ka ng ano ba yung mga normal na nagiging problema ngayon ng tao? Siyempre, trabaho, money, failed relationship. So gamitin na lang natin yung pera. Hindi ako magpapaka-hipokrito na lahat naman ng tao talagang kailangan ng pera, 'di ba? For us to live. And syempre may mga daily expenses ka na kailangan mo ma-meet. Pero because of mga maling practices, maling mindset, nagkakaroon ka ng problema sa pera. Why? First, mas inuuna mong ingatan yung pera kaysa yung ingatan mo yung relationship mo kay God. Mas inuuna mo pa na isipin kung paano makakapag-save kaysa isip mo yung relationship mo kay God. Mas iniisip mo pa kung paano ka magkakapera kaysa paano mo palalaguin yung relationship mo kay God. Right? Again, don't get me wrong. Importante yan, alam ko. Pero dito lang yan eh. Diba? Needs lang natin yan dito. Pag dumating na yung time na tapos na yung reason mo dito sa mundo and i-judge ka niya, ano sa tingin mo yung magiging judgment niya sa'yo? Diba? Kasi parang mas sinamba mo yung pera kaysa sambay mo si Lord, right? And yung nangyayari sa'yo, bakit ka nagkakaroon ng financial problem? Yung mga ginagawa mo ba, will ni Lord? O baka will mo, diba? Again, wala namang masama na gawin mo kung ano yung gusto mo. Pero, kailangan mo mag-seek ng guidance sa Kanya, diba? Lord, tama ba to? Kasi I'm planning to mag-save ng ganito. Plan ko mag-invest para yung mga anak ko, yung mga future nila safe na. Yun yung dapat mong gawin. Kung maga nagiging i-consult mo sa kanya, hindi yung nagdi-decide ka without consulting him. Ang mangyayari dyan,
hindi magiging maayos yung planning mo. Kasi walang wisdom galing sa Kanya, di ba? Remember, alam ni Lord yung nasa puso mo. Alam ni Lord yung gusto mong gawin. Pero kung hindi yan yung will ni Lord para mangyari sa'yo, di ba? Magkakaroon ka talaga at magkakaroon ka ng problema. Right? Alam ko maraming nagagawa ang pera. Pero the question there is, again guys, I will not be, hypocrite, no? Pero pera lang ba talaga ang kailangan? 'Di ba? Baka sa sobrang iniisip natin yung pera na yung sinasamba natin, hindi na si Lord. And yung hardship na pinagdadaanan, baka hindi nakalabit yan. Baka palo na yan ni Lord. Lahat tayo dumaan sa hardship. Even ako, I've been through a lot. I experienced a lot of challenges, heavy challenges sa buhay ko. No, extreme challenges sa buhay ko. Lahat yan, pinagdaanan ko. And bakit ako nakakapagsalita ng ganito? Why I'm giving you this pointers? Kasi ito rin yung ginawa ko before eh. Ito yung naging self-reflection ko. Ito yung mga tanong sa sarili. Ito yung tanong ko sa sarili ko. Kasi baka sa sobrang pag-iisip ko sa pera, at nakakalimutan ko na si Lord, nakakalimutan ko na siya. Diba? Pag-iisip mo pa ng pera na iniisip mo instead na si Lord. Instead na magpasalamat ka kasi ng buhay ka pa, pera kagad yun nasa isip mo. Baka hindi na ako kinakalabit ni Lord eh. Baka pinapalo na ako. Baka yan ang nangyayari sa'yo ngayon. Maraming bagay na dumadaan sa buhay natin. Maraming challenges, maraming obstacle. Pero if we don't have the right communication with Him, we don't have the right relationship with Him, talagang pagdadaanan mo yan. So you pray, you ask guidance. Iiyak mo kay Lord. Yes, hindi ka bibigyan ni Lord ng challenges, ng problema na hindi mo kaya. Pero again, sabi ko nga, baka palo na yan ni Lord because of the wrong practices na ginagawa mo. Right? Sinasamba ang trabaho, sinasamba ang pera. Right? Dadating at dadating yung time na wala ka ng ibang kakapitan kundi si Lord na lang. So bakit mo pa hihintayin na pagdaanan mo yon? Start now and trust everything to Him para hindi ka nag-worry. Kasi alam mo, si Lord na yung bahala. Kasi nintrust ko na sa Kanya eh. 'Di ba? Yung pera mo, kung will ni Lord palaguin yan, kahit hindi mo pagplanuhan, palalaguin ni Lord yan. 'Di ba? Yung future ng anak mo, yung future ng mga anak mo, yung mga business mo, 'di ba? Pag nilapit mo yan sa Kanya, in-entrust mo yan sa Kanya, at gusto ni Lord na palaguin yan, lalago yan. Kahit na wala kang ginagawa. Si Lord ang gagalaw para sa'yo. Kaya instead na sambahin mo yung mga ganyan, or maniwala ka, again, wala namang masama kung humingi ka ng advice. Pero sana unahin mo yung advice. Unahin mo mag-seek ng guidance sa Kanya. You talk to Him first before ka makipag-usap sa lahat. Take time to talk to Him. Kaysa yung inuubos mo yung oras mo na makipag-usap sa iba. Busin mo yung oras mo sa Kanya. Makipag-usap. And I'm telling you, magiging masarap sa pakiramdam. So balikan mo lahat. Balikan mo lahat and then trust everything sa Kanya. God is our only Savior. Siya lang. So before I end this video, I just want to share one Bible verse. Matthew 11:28 says, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." See you on my next video. Good night.